Ayan, good afternoon po ulit sa ating lahat. Hintayin po muna natin sandali yung iba bago tayo magsimula. Okay lang po ba yung okay naman po siguro yung audio. Ayan, okay na po. Yun, good afternoon din po kay Lolo, tsaka kay Lola, pati kay Pastor Paul. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Maaari na po tayong magsimula. Siyempre, bago po tayo magsimula is tayong lahat po ay inihiling ko na manalangin po muna tayo bago sa ating pagsisimula sa ating pag-aaralan. Inihiling ko po na tayo pumikit, yumuko at samahan niyo po ako manalangin. Yan. Ama naming banal, Panginoon naming dakila, mga pangyarihan sa lahat, lubos na mapagmahal. Lubos nga po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon na muli ay pinahintulot niyo po sa amin na sa ganitong paraan, Panginoon, ay kami po ay mag-aaral ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat, Ama, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na kaligtasan, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, inihiling po namin na ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaralan, sa aming gagawin sa mga oras na ito, Panginoon. At pagkalooban niyo nga po ang bawat isa sa amin ng sapat na karunungan, ng kaalaman upang maunawaan namin ang nais mo pong ipaiwatig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, inihiling namin na ikaw po ang siyang manguna sa akin, na mangunguna sa pagpapayag ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Samahan niyo nga po ako, Panginoon, at humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasalang amin nagagawa sa inyo. Ito po ang aking sinasamot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ayan, kay Sister Arlene, kay Sister Joanna. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Yung nakita nyo naman po siguro yung title ng ating pag-aaralan sa hapong ito is, yung pamagat natin is Who Am I? O Who I Am, o kung bibigkasin natin, Who Am I? Diba? May kaduktong pa yan. Isang tanong yan para sa ating lahat, yung Who am I? Isang katanungan po yan, kaya po may question mark. Ayan po yung topic natin, kung sino ba tayo? Who am I? Actually, yung isang tanong yan, hahatiin natin sa hatiin natin siya sa dalawang tanong. Yan. Sa atin ba, mga minamahal kong kapatid, sa buhay natin, yan, sino ba tayo? O alam ba natin kung sino tayo? Yan. Who I am. Ayan. So, yung katanungan ko po sa bawat isa sa atin, yan, bago natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo, is sino ba tayo? Ano ba yung meron sa atin? Ano ba yung pagkatao natin before Christ na nakasama natin o kasama natin sa ating buhay? Di ba bilang isang Kristiyano, nasa sa atin na ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung bago tayo maging isang Kristiyano, sino ba tayo? Ano ba yung meron sa atin? Kung mag-take a look back tayo, kung sino ba tayo bago natin makilala yung ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung mga meron tayo bago natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo? O ano yung wala sa atin
bago natin siya makilala. Yan. Dito, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung sa buhay natin. Ano naman ngayon, di ba? Dapat lagi natin ginagawa tuwing ganitong bago tuwing katapusan ng buwan, nagkakaroon tayo ng testimony, di ba? Itong topic kong to, parang may konti na rin siyang testimony para sa bawat isa sa atin. Yan. Yan. Good afternoon po kay Sister Jara. Ayan. Kung itinatanong ko po sa bawat isa sa inyo na kung sino tayo before Christ enter in our life. Kung bago natin makilala yung ating Panginoon sa Kristo, sino ba tayo? Ano ba yung pamumuhay natin, di ba? Gusto ko lang po i-share sa inyo isang halimbawa lang nito, yung kung sino ba kami o ano ba yung meron sa amin bago namin nakilala o bago kami naging isang tunay na Kristiyano. Gusto kong i-share sa bawat isa na yung pamilya namin, na kung ano yung pamumuhay namin nung hindi pa namin nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Before Christ enter in our life, yung buhay namin is sobrang gulo. Yung pamilya namin is masasabi kong sobrang gulo talaga niya. Yan. Before na makilala namin yung ating Panginoong Jesucristo, yan po. Hello po kay Sister Lani. Yan. Tuloy ko po na yung pamilya namin. Ito kasi yung tanong ko na kung sino ba tayo bago natin makilala yung ating Panginoong Jesucristo. Yan. Gusto kong i-share sa inyo na kung sino kami sa pamilya ko bago kami maging isang Kristiyano. Di ba? Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na yung father ko is isa na pong pastor ngayon at yung brother ko at ilan na po sa aming mga magkakapatid ang nagsaserve sa church na yan. Bago namin nakilala yung Panginoong Jesucristo, ano ba yung buhay na meron kami? Ano ba yung buhay na nararanasan namin nung hindi pa namin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo? Masasabi ko na yung buhay namin ay sobrang gulo. Maraming hindi maayos na buhay. Kumbaga yung pamilya namin, masasabi namin na yung tahanan namin, imbis na maging isang tahanan, nagkakaroon to ng, hindi tahanan yung tawag dito, kundi tirahan. Kasi ano yung pagkakaiba ng tahanan sa tirahan? Kasi pag sinabing tirahan, yung mga nasa loob ng tirahan na yun, walang kapayapaan, kundi lahat sila is nagtitirahan, nagre-rebat, nag-aaway-away, nagsusunggaban, nagkakagulo. Ayun yung sinasabing tirahan. Pero pag sinabing tahanan, nandito yung mga buong pamilya sa loob ng tahanan na doon lahat sila tumatahan. Doon lahat sila, bawat membro ng pamilya is tumatahan sa iisang bahay na yun. Ayun yung pagkakaiba ng buhay namin bago namin nakilala yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung topic natin, who am I? Sino ba ako? Before Christ enter in my life, sino ba? Yan. Sa atin, sa inyo mga minamahal kong kapatid, mag-look back kayo sa sarili nyo na kung sino ba kayo bago nyo nakilala yung ating Panginoong Jesucristo. Malamang yung buhay natin bago natin nakilala yung Panginoong Jesucristo, meron tayong mga takot. Meron tayong takot sa mga bagay-bagay. Meron tayong takot na wala tayong kapayapaan sa buhay natin. Wala tayong peace sa ating buhay kasi hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong mga galit, meron tayong, sa pinag-aaralan nga natin, meron tayong bitterness dahil hindi pa natin
kikilala yung ating Panginoong Kristo. Ayan yung maaring buhay natin nung bago pa natin makilala yung ating Panginoong Kristo. Maaring tayo ay alipin. Sinasabi nga na bago pa natin nakilala yung ating Panginoong Heso Kristo is isa tayong alipin ng kasalanan. Yan, nandyan yung selfishness natin, yung pagiging makasarili natin dahil wala pa tayong kaalam-alam o wala pa tayong kaalaman tungkol sa pagiging isang mabuting tao dahil hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo. Nandyan din yung pride natin, ma-pride tayo. Masasabi ko nung ako hindi ko pa nakikilala yung ating Panginoong Kristo, isa akong ma-pride na tao. Yan. At higit sa lahat, isa tayong makasalanan na tao nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo. Ayan yung buhay natin nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo. Before Christ, sa buhay natin, magulo talaga yung buhay natin. So ngayon mga minamahal kong kapatid, ngayon naman na nakilala natin yung ating Panginoong Kristo after Christ, na nakilala na natin siya, sino na tayo ngayon? Who am I after Christ na nakilala na natin? Sino na tayo ngayon na nandyan na yung ating Panginoong Kristo na kasama na natin, na nagtitiwala na tayo sa Kanya, na nakilala na natin? Sino na ba tayo ngayon? Yan. Dito nga po sa ating aklat sa Efeso, yan. Efeso chapter 2 verse 5. Ayan, ganito ang sinasabi mga kapatid, na bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ayan. Maaring nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoong Kristo is tayo ay patay. Hindi yung literal na patay, kundi patay sa pananampalataya. Ayan yung buhay natin, na ibig kong sabihin sa atin na nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo, sabi nga sa Efeso chapter 2 verse 5 na tayo ay patay. Patay yung pananampalataya natin. Pero nung dahil sa grace ng ating Panginoon, sa kalakip na ginawa ng ating Panginoong Kristo, nung nakilala na natin siya, tayo ay naligtas, di ba? Salvation, because of Jesus Christ na nakilala na natin, nagkaroon tayo ng salvation, na save tayo sa mga sa kaparusahan ng kasalanan dahil sa ating Panginoong Kristo. Nandyan yung ating kaligtasan. Sabi nga ulit sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sariling kaloob. Hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ayan. Dahil nga nung nakilala natin ng ating Panginoon sa buhay natin, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At dahil sa pananampalataya na yon, tayo ay naligtas. Ayan yung sinasabi sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8. Ayan. Ano pa yung meron sa buhay natin ngayon nung nakilala natin yung ating Panginoong Kristo? Sino na ba tayo ngayon na nakakakilala sa ating Panginoong Kristo, na nandyan na sa ating buhay na? Andyan yung binago tayo o nabago tayo dahil sa pagkakakilala natin sa ating Panginoong Kristo. Nabago yung kung ano tayo dati nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo, kung ano yung mga ginagawa natin na mali, o kung ano yung kabuhayan natin na magulo, na hindi pa natin
nakikilala yung ating Panginoong Hesukristo na napakagulo ng pamumuhay natin. Dahil na nakilala na nga natin siya ngayon, nagbago yung takbo ng buhay natin, nagbago yung pamumuhay natin. Di ba, naging mas maayos yung pamumuhay natin. Sabi nga sa aklat ng Juan dito, sinasabi sa John chapter 15 verse 15. Ayan, sabi dito, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ayan. Yan, sabi dito na hindi na tayo isang alipin. Simula nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, na hindi na tayo alipin ng hindi na tayo alipin ng kasalanan, o hindi na tayo alipin ng nakaraan natin na magulo, kundi isa na tayong kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba napakasarap sa pakiramdam ng meron kang isang tunay na kaibigan. Ayan yung buhay natin ngayon nung nakilala na natin yung ating Panginoong Jesucristo, na kung saan na hindi pa natin siya nakikilala, tayo ay isang alipin. Alipin tayo na maituturing dahil hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo. Dahil ngayon na nakilala na natin siya, hindi na tayo may tuturing na isang alipin, kundi tayo ay isa ng anak ng Diyos o kaibigan ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi yan sa 1 chapter 15 verse 15. Yan. Dahil nga na nakilala natin yung ating Panginoon sa buhay natin ngayon, nandyan na yung mga gumagawa na tayo ng mabuti, yung good works, yung pagsaservice natin ngayon. Hindi natin to gagawin tong mga ginagawa natin ngayon kung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Sabi pa sa Isaiah chapter 54 verse 14. Sabi dito, sa Isaiah po sa chapter 54 verse 14, sabi, sa katuwiran ay matatag ka, ikaw ay malayo sa kapighatian, sapagkat yaoy hindi mo katatakutan at sa kakilabutan, sapagkat hindi lalapit sa iyo. Dito sinasabi na wala na yung takot natin simula nung nakilala natin ang ating Panginoon. Hindi yung takot natin yung takot natin sa buhay natin, na takot tayong mamatay, takot tayo sa mga bagay-bagay. Yung takot na yan nawala na simula nung nakilala natin ang ating Panginoong Kristo. Dahil yung takot na meron tayo ngayon is ito na yung takot natin sa ating Panginoon. Kaya yung sunod naman is nagkaroon na tayo ng karunungan, nagkaroon na tayo ng kaalaman sa ating pagdedesisyon, sa ating buhay, sa ating pamumuhay sa mundong ito, 'di ba? Simula nung nakilala natin yung ating Panginoon, meron na tayong napag-aaralan, meron na tayong kaunawaan, meron tayong kaalaman kung paano tayo magdedesisyon, dahil binibigyan tayo ng ating Panginoon ng karunungan sa ating pamumuhay.
Dito sa unang Korinto chapter 2 verse 16. Sabi dito, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ayan, yung pag-iisip ng ating Panginoon is binibigyan niya tayo ng kaalaman, ng kaunawaan kung paano ba tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Dahil simula nung nakilala natin ang ating Panginoon is isa na tayong Kristiyano. Ayan, nandyan na yung kaunawaan, yung kaalaman na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At higit sa lahat, simula nung nakilala natin ang ating Panginoon, di ba? Meron ba tayong kapayapaan? Di ba? Nakamit natin yung kapayapaan sa ating buhay. Hindi gaya nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoon, di ba? Wala tayong kapayapaan, wala tayong peace sa ating pamumuhay, di ba? Ayan yung binibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo nung simula na tinanggap natin siya sa ating buhay at pinapasok natin siya sa ating puso, di ba? Andyan yung kapayapaan na ibinigay niya. Hindi kagaya ng buhay natin dati na napakalungkot, napakagulo, napakapangit na, kung baga sasabihin ko na napakapangit ng buhay natin nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Hesukristo, di ba? Gaya nga ng share ko po kanina na ano ba yung pamumuhay natin nung hindi pa natin kilala yung ating Panginoong Hesukristo, di ba? Yung kagaya ng sa pamilya ko, napakagulo ng buhay namin, di ba? Dagdag ko lang sa kwento na nung hindi pa kami isang Kristiyano, na hindi pa namin nakikilala yung ating Panginoong Kristo, na yung buhay namin ng aming pamilya, sa pamilya namin is sobrang gulo. Yung kumbaga mas pinili pa ng dahil nga sobrang gulo ng buhay namin, yung mga kapatid ko na mas matanda sa amin, mas pinili ng umalis sa bahay kasi sobrang ang gulo ng bahay. Umalis sa bahay kesa manatili sa bahay na sobrang gulo, dahil wala pa nga si Kristo sa aming pamilya, wala pa si Kristo sa aming buhay, hindi pa namin siya tinatanggap sa aming buhay. Pero simula nung tinanggap namin si Kristo sa aming buhay, andyan na yung kapayapaan. Maaring meron pang may konting gulo pa rin na minsan nag-aaway-away, pero hindi na kagaya ng dati na sobrang gulo ng pamilya namin. Pero masasabi ko na dahil sa ating Panginoong Kristo na nakilala na natin siya, na nakilala na siya ng aming pamilya, di ba? Hindi lang siya basta nakilala, kundi tinanggap ng aming pamilya ng buong puso yung ating Panginoong Kristo, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip. Nandyan yung kapayapaan, yung karunungan, at walang worry o walang pag-aalinlangan sa pamumuhay namin, kundi masaya na ang aming buhay dahil meron isang Kristo na nandyan na maari naming lapitan, pagkatiwalaan. Nandyan yung ating Panginoon. Ayan, basahin ko po muna yung mga share ng ating mga kapatid. Ayan, sabi po ni Brother Junel, sabi niya sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan.
nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, kagaya nga sa shinare ni Brother Junel sa Galatia, chapter 2, verse 20, tayo ay nabubuhay sa laman. Ito yung nabubuhay tayo sa kasalanan. Pero simula nang nakilala natin yung ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nabubuhay na nang may pananampalataya sa Kanya. Ayan, salamat po sa na-share. Ayan, sabi po ni Pastor Paul sa Roma chapter 5 verse 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tinamasa natin ng kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nangagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Yan, napakaganda po. Yan, dahil nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, meron tayong pananampalataya na siyang nagligtas sa atin at siya yung nagpaparanas ng kagandahang loob ng ating Panginoon ngayon sa buhay natin. Yan, sabi pa po ni Pastor Junior sa Juan chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yan, salamat po sa nation ni Pastor Junior. Yan, nung tinanggap natin yung ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, andyan na yung binigyan na tayo ng karapatan ng ating Panginoon na tumawag na maging isang anak niya, na nandyan na tayo na nagsisisampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, sabi pa po ni Pastor Saulo, our true identity is in Christ, therefore we are righteous because of His righteousness. Ayan po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yan. Salamat po sa na-share. Sabi pa po ni Pastor Junior, wala nang tataas pa sa kalagayan dito sa lupa sa pagiging anak ng ating Panginoong Kristo. Ayan, salamat po. Napakaganda po ng shinare. Dahil na nakilala na natin ng ating Panginoong Kristo, di ba? Napaka mapalad nating mga Kristiyano ngayon dahil bago natin maranasan yung mga bagay na kagaya ng pandemya ngayon, is mapalad tayo kung nakilala na natin yung ating Panginoong Hesukristo at tinanggap na natin siya sa ating buhay bago pa man sumapit yung mga ganitong mga pangyayari sa ating buhay, dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin na lang natin o tignan natin kung ano kaya yung gagawin natin nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Hesukristo na sumapit yung mga ganitong mga pangyayari, yung mga ganitong mga problema sa ating buhay. Di ba hindi natin alam yung mga gagawin natin, wala tayong alam doon, di ba? Wala nga tayong kapayapaan, wala tayong karunungan dahil hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Hindi pa natin siya tinatanggap sa buhay natin, na hindi pa natin siya tinatanggap na kung ano yung gagawin natin, hindi natin alam. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami akong mga kakilalang tao o marami akong nasasaksihan na tao na hindi pa nila lubos na tinatanggap yung ating Panginoong Kristo, na kapag may dumating na problema sa buhay nila is hindi nila alam yung mga gagawin nila, o kumbaga mas dinadaan pa nila sa mga maling gawain yung akala nila makakasagot sa kanilang problema o yung sa kanilang pinagdadaanan is imbis na ilapit sa ating Panginoon is hindi nila na igagawang mailapit kasi hindi pa nga nila tinatanggap yung
ating Panginoong Kristo, di ba? Nung tayo din sa ating buhay, nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo, di ba? Paano ba natin inaharap yung mga pagsubok? Paano ba natin inaharap yung mga problema na yan sa ating buhay, di ba? Mahirap din sa atin harapin ng mga ganyang problema nang hindi natin nakikilala yung ating Panginoong Kristo, di ba? Pero ngayon na masasabi ko na ang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, na kapag tayo ay may mga problema, may mga pagsubok o may mga suliranin sa ating buhay, di ba? Napaka sarap sa pakiramdam na nandyan, nakilala natin yung ating Panginoong Kristo dahil tinanggap natin siya. Nandyan yung tulong niya, yung gabay niya sa atin at yung tulong niya sa ating pagharap sa ating mga problema, na hindi tayo basta-basta nabubuwal ng kahit anong problema ng pagsubok, dahil nga ang ating Panginoong Kristo, dahil tinanggap natin siya yung nagiging sandalan natin sa bawat problema natin sa ating buhay. Sabi pa po ni Brother Junil sa 2 Corinto chapter 4 verse 16 hanggang 17, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming maagang kapigatian na nasa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhati ang walang hanggan. Ayan, salamat po sa na-share. Sabi pa po ni Sister Michelle Mendez, kapag nasa buhay na natin si Jesus at tinanggap natin siya ng buong buo sa ating buhay, ay may kapayapaan na tayo at kapanatagan, at nagkakaroon din tayo ng wisdom sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Ayan nga po, salamat. Ayan nga po yung sinasabi ko, na once na tinanggap na natin yung ating Panginoong Kristo sa ating buhay, yung pamumuhay natin nung hindi pa natin tinatanggap yung ating Panginoong Kristo is napaka hirap. Ngayong tinanggap na natin siya, yung pamumuhay natin is, nasasabi kong napakadali na mamuhay, gumising sa araw-araw ng kasama natin yung ating Panginoong Kristo, kasi siya yung nagbibigay ng karunungan, binibigyan niya tayo ng pagpapala sa araw-araw na pamumuhay natin, at yung kapayapaan na higit na kailangan natin sa panahon ngayon, sa punong-puno ng kaguluhan yung mundo natin, is yung kapayapaan, yung hinahangad ng maraming tao, na ang ating Panginoong Kristo lang ang nagbibigay nito sa atin. Kaya mapalad tayo dahil nakilala natin ang ating Panginoong Kristo, di ba? Isipin na lang natin, di ba? Tumingin tayo nung panahon na hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Hindi tayo deserving na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Hindi tayo qualified na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Pero dahil sa kanyang grace, sa kanyang, because of the grace of God, di ba? Sa John 3:16, di ba? Kahit na hindi tayo deserving o qualified sa pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, is lahat tayo na nandito na gustong tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, is pinahintulutan niya na kahit na gaano ka man ka makasalanan, ano man mga nagawa mong mali, once na tinanggap mo na yung ating Panginoon sa Kristo at nagsisi ka, di ba? Tayo'y maliligtas sa parusa ng kasalanan, di ba? Dahil sa ating Panginoong Kristo, because of Jesus Christ, nagbago tayo. Kung sino man tayo ngayon is dahil to sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga ni Apostol Paul sa unang Corinthians chapter 15 verse 10. Ito napakagandang sinabi ni Apostol Pablo.
Unang Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi niya dito, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Sabi niya, we are what we are now because of Jesus Christ, di ba? Dahil sa ating Panginoon sa Kristo na tayong isang Kristiyano, tayo ay tayo dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi pa po ni Pastor Paul, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Base po yan sa kantang Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ayan, salamat po sa na-share ng ating mga kapatid. Ayan.